Dakila ang amang mahal, anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapisahan ng 3 persona sa iisang Diyos. Tandaan natin mabuti ha, hindi nyo kinakailangan makipagdebate. Ilan ang Diyos? Isa lang. No? Kahit ano pang sabihin, isa lang ang Diyos. Pero sa pananampalataya natin, ang iisang Diyos na ito ay mayroon 3 persona. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Iisang Diyos. Kung maalala po ninyo, kasi maganda po na maalala natin muli at nang sa ganon, may pagpatuloy pa po ninyo. Lalo na tayo na medyo paedad na, patanda na sa mundong ito, yung mga bagay na kailangan nating maipamana o maiwan sa mga apo ninyo, sa mga anak ninyo. Kasi ito yung ating pananampalataya. Ang 3 persona ay pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. At kung tutuusin, ito ang pinakamaikling dasal na una nating natutunan. Maalala niyo po nung mga panahong wala pang mga cellphone, wala pang mga gadget, nakatutok ang mga magulang o kaya yung mga lolo't lola sa kanilang mga apo na habang sila ay tinuturuan magsalita, sila ay tinuturuan ding magdasal. At ano ang una? Sinasabi sa atin, ganito let's pray. In the name of the Father, aalalayan mo pa yan. Dadalin mo pa yung kamay niya. Sasabihin pa, dapat ito in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ganon tayo tinuruan. Sino nagturo sa inyo na in the name of the Father, Son, the Holy Spirit? Anong trip yan? Bakit sa bibig lang? Kasi mahalaga po, no, na para bang pag nag-aantanda tayo ng krus, sabay-sabay nga po, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ipinagmamalaki rin natin ito. Ipinapahayag natin, ipinapakita natin, hindi natin ikinakahiya na halos magtakip na tayo ng mukha. Kasi dati talaga, no, nung medyo wala pang mga ganitong mga gadget, talagang proud na proud tayo. Pagsakay mo ng jeep, mag-antanda ng krus. Bago kumain, mag-antanda ng krus. Pag pumapasok ka nga lang sa hindi mo alam na lugar, mag-aantanda ka ng krus. Sa lahat. Ibig sabihin, bahagi ito ng ating buhay mula pagmulat ng mata hanggang sa pagpikit ng ating mga mata.
So, isang panalangin na pinakamaikli. Kung hindi mo man, no, sabihin mo, Lord, pagod na ako, maghapon ako nagtrabaho. Magantanda ka man lang ng krus. Yung acknowledging God na bago ka matulog, sa dami ng ginawa mo, salamat sa Diyos. Ganun pa rin. At yung pagpapahayag, ano ang pananampalataya natin? Nananampalataya tayo sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. So hindi dapat ikinakahiya at hindi dapat isinasantabi. Ipinapakita. Kung hindi mo man kayang ipaliwanag, at least maipakita mo man lang sa mga tao. Ulitin po, no? Tama po ang sinasabi ng ilang mga sekta, ng ibang mga relihiyon, na wala ito sa Biblia. Wala kang matatagpuan na salita na Holy Trinity, Banal na Santatlo, Santissima Trinidad, tatlong persona, wala yang nakasulat. Pero ito ay itinuturo ng simbahan at itinuro sa atin, ibinigay sa atin, para ito ay ating maging pagkakilanlan. Ang pag-aantanda ng krus ay pagkilala natin sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, at ito rin yung ating nagiging identity o pagkakakilanlan. Sino ka? Ano ka? Ako ay Katoliko, nananalig, nananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ulit nga po, magantanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At sa ganitong paraan din, lagi tayong pinapaalalahanan, ano ba at sino ba ang Diyos sa buhay natin? Hindi mo kinakailangan maging scholar. Hindi mo kinakailangan maging matalino para makilala ang Diyos. Kasi ang Diyos mismo ang naghahayag ng kanyang sarili sa atin. Pero sa simpleng paraan, pwede nating matutunan na mayroon tayong Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Mayroon tayong anak na labis na kinalulugdan at minamahal ng Diyos na nagmamahal din sa atin. At mayroon tayong Diyos Espiritu na gumagabay sa atin mula sa simula hanggang sa wakas. Na siyang patnubay na ibinigay din naman ni Kristo nang siya ay umakyat sa langit. Nakasama pa rin natin ang Diyos sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay. Sana po, sa pagdiriwang na ito, mapaalalahanan tayo, no, na sa dami ng itinuturo ninyo sa inyong mga anak, sa dami ng mga kailangan malaman, bagamat sabi nga, no, ang mga estudyante natin ngayon, kulang sa comprehension, marunong magbasa pero hindi nakakaunawa. Diba? Yan ang epekto ng kung ano-anong pagbabago sa ating edukasyon, lalo tigit, maging ang mga religion classes ay tinatanggal bilang subject na dapat matutunan. Pero ito rin ay basic na binibigay sa mga bata, paano magdasal. Kaya nawa, huwag natin pabayaan, no? Responsibilidad natin na ipasa at ituro ang pananampalatayang ito sa mga susunod pa nating mga lahi. Amen.